ilang mga netizens na nawagan na isama sa requirements sa mga kakandidato sa barangay at SK election ang diploma, IQ test at drug test. Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Biyernes at pitsa-uno na ng Mayo mga kapobre. Holiday po ngayon, Labor Day. Happy Labor Day sa ating mga magigiting na manggagawa. So, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. Update sa barangay at SK election na naman mga kapobre. So, nauna na pong inanunsyo ng Commission on Election or COMELEC na kailangan ng magsumite ng birth certificate ang lahat ng kakandidato sa barangay at SK election. At dahil doon, marami ding mga netizens na nanawagan na sana isama na rin sa requirements sa mga kakandidato ang diploma, IQ test at higit sa lahat drug test. So yun po ang panawagan online ng mga netizens na sana maisama din yung drug test. Pakinggan natin to mga kapobre. Imbes na birth certificate lang, diploma at drug test ang dapat na isama sa mga requirements ng mga kakandidato sa eleksyon. Ito ngayon ang panawagan ng ilang netizens. IQ test o diploma wano ang dapat na ipasa ng mga nais tumakbo sa pwesto upang mabigyan naman ng dekalidad ang eleksyon sa Pilipinas. Umani kasi ng iba't ibang reaksyon online ang nasabing mungkay kasabay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. Yun ay kung hindi po makakansila ang sanay barangay and SK election ngayong pong taon. Pati na rin ang mga susunod na lokal at pambansang halalan dapat daw ho ay may diploma, IQ test at drug test. Ayon sa mga netizens, mas malaga raw na masukat ang kakayahan sa pagdidesisyon, critical thinking at kaalaman ng mga kandidato kaysa sa mga karaniwang dokumentong isinusumite. Dapat rin daw isama sa requirements ang drug test para masiguro na hindi durugista ang uupong opisyal. May ilan namang tumututol sa ideya at sinabing hindi lamang talino ang sukatan ng pagiging epektibong leader. Para sa kanila, mas malaga pa rin ang integridad, malasakit sa kapwa at tunay na serbisyo publiko. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin nakabatay sa tinakdang guidelines ng Commission on Election o COMELEC ang kwalifikasyon ng mga kandidato kabilang ang pagiging rehistradong botante, edad at residency requirements at wala pang probisyon ukol sa IQ test. Samantala, patuloy ang diskusyon online kung ano nga ba ang mas narapat na sukatan ng pagiging handa sa panunungkulan sa gobyerno. Yun po ang panawagan na sana dapat isama na rin yung diploma, IQ test at drug test sa lahat ng kakandidato sa darating na halalan sa barangay at SK. At isang napakagandang hakbang yun para masiguro natin na may kredibilidad yung ating mga napiling leader sa barangay, lalo na itong drug test po mga kapobre, dahil marami pong mga barangay officials ngayon sa totoo lang ay na-involve sa droga. Kaya paano pa natin pagkatiwalaan yung mga ganong klaseng mga barangay official kung sila mismo ay lumabag sa batas. Kaya mas maganda to yung diploma, hindi na siguro necessary yun kasi lalo na sa mga bukid na barangay, karamihan doon ay hindi naman nakapag-aaral, kaya hindi na siguro higpitan yung diploma. Ang higpitan ay itong drug test dahil bata, matanda, kahit anong kasarian ay prone sa droga, kaya kailangan isama yan yung drug test
Kung tutuusin nga, hindi nga lang drug test kundi hair follicle ang requirements para sigurado. So yan mga kapobre, ating quick update sa barangay at SK election. This is your Cap John Official. Bye bye and God bless.